Okay, guys. So ngayon yung topic natin ngayon is about the six basic derivatives. So discuss ko muna yung pinaka theoretical, no? Pag sinabi nating derivative, alam naman natin, no? Pag sinabing derivative, uh, tumutukoy ito sa rate of change, no? Okay, halimbawa, sa case na ito, no? We already know na, for example, in this particular diagram, no? Ito yung certain point. Now, ito may certain angle yan. Now, with respect to time, tapos ito yung ating, let's say, ito yung amplitude natin. Kapag nagbabago yan, as long as na tumataas yung time. Meron tayong tinatawag na rate of change, no? Ito yung tinatawag na dy over dt. Kaya masasabi natin na ang slope na m is also yung ating dy over dx. Na yan din yung tangent theta, no? Kaya masasabi natin, ito yung derivative, no? So, the first derivative of a function, yung tinatawag na slope of the tangent. Ito yung tinatawag natin na slope of the tangent. Okay, pag sinabi nating tangent, kumbaga yung naka-touch doon sa point na yon, no? Ah, now, meron tayong unang-unang topic natin, yung algebraic function. So, yan muna yung ating i-discuss, no? Algebraic function. Although ito, napakahalaga, no? Naintindihan din, na-discuss na natin doon sa limits. Una, meron tayong the derivative of a constant with respect to x, no? That is zero. Okay? So, example niyan, kapag derivative mo yung, halimbawa, 5, zero yan, no? Okay, ano pa yung isa? Yung tinatawag natin na ah kumbaga sa ano, ito yung d over dx u plus v. So ito, you will just multiply du over dx plus dv over dx. Okay, example niyan, ang derivative for example ng 5x plus 4y. So kumbaga sa ano, i-derivative mo yung 5 dx plus 4 dy. Eh alam naman natin, derivative ng x, 1. So magiging 5 na lang. Then ito, 4 na lang. So magiging 9. Depende sa ating magiging, or kung ito ay, let's say, for x squared, for example, i-ano ko lang ito. Yeah. I-erase lang natin. Let's say, para mas maganda, ito lang, x squared na lang ito. Para masunod natin yung, ayan. So ito, 5 dx plus 4 dx squared. So basically, kapag ganyan, ito ay magiging 5. Ito, usually, binababa mo ito, yung 2. Tapos 4, 2 minus 1. Kaya magiging 5 plus 8x na lang. Yun na yung magiging sagot. Okay, ano pa? Yung tinatawag na product rule, number 3. Let's say d over dx. Okay, uv. So ano yun? No? So udv plus the v du. Okay, so paano ba nangyari yan? No? Later, magbigay tayo ng example siguro niyan. Meron din tinatawag nga, ito nga yung kanina, yung power formula, yung power rule, no? Na may u raised to n, tapos ibababain mo yung n, u, tapos n minus 1, du over dx. Ayan. Then, we have the quotient rule, for example, no? D over dx, u and v. Eh, kumbaga sa ano, ito yung v du over dx minus u du over o dv over dx divided by v squared. Yun yung formula. Mamaya i-apply natin. And last one,
yung tinatawag natin na ano, yung may square root. So usually exponent din yan. Kumbaga parang mangyari du over dx divided by 2. Kasi ito, negative 1 up, so ibababa mo. Okay, yun yung 6 basic. Although sinasama na rin natin siguro ito, yung d over dx, u over c is equivalent to 1 over c du over dx. Then 8, we have d over dx, c over u. So usually kapag ganyan, ang ginagawa natin, ito ang formula, mamaya explain ko kung bakit, no? Kung bakit magiging u, no? Kasi ito guys, itong c, kapag tinaas mo to, magiging negative 1. Ngayon, negative, pag binaba natin yung ano, yung power formula, magiging negative to, ito ay magiging negative 2 du over dx. No, anyway, I will be discussing. Pero yan yung 8 formulas sa derivative. Pagdating sa ating 6 basic derivative na magagamit natin pag tayo later no magsosolve tayo ng mga examples na pwede nating i-differentiate. Okay? Sige. So magbigay tayo ng example, yung madali lang muna, no? Para at least magkaroon kayo na idea how to differentiate. Okay, add page. Okay, so now, as we know, let's say ito yung ating ipapa-differentiate. Find the derivative of y is equivalent to 5x cubed plus 2x plus 1. So usually kapag ganyan, pag sinabing find the derivative, kukunin mo to, ipa-power formula mo ito. Bababa mo yung 5 o yung 3, tapos 3 minus 1, no? Dahil ito naman, automatically 2 na lang yan. Then ito, 0. Kasi nga constant. So therefore, ang ating y prime, sa first example natin, no? Yan ay 15x squared plus 2. Diba? So that is the first derivative. Okay. Ano pa example? Halimbawa, ito, y is equivalent to x minus 1, x plus 1, o paano yan? Ito, itatrato mo as u, trato mo as v. So therefore, ang gagawin natin, that is v du minus u dv all over v square. O yung, yan yung mas madali, no? Okay, so pag ginawa natin yan, ilalagay ko mo yung x plus 1 dito, kukunin ko yung derivative ng x minus 1 minus x minus 1, the derivative of x plus 1. So, i-divide ko dito sa part na ito. Pero ito, yung x plus 1 square. Now, as you notice, kapag in-equate ko ito dito, x plus 1, kunin ko yung derivative ng x minus 1 is 1. Minus x minus 1, derivative ng x plus 1 is 1. Divided by x plus 1 square. Okay, so kapag kinuha natin ito ay magiging equivalent to x plus 1 minus x plus 1. No, divided by x plus 1 squared. So ito ay magka-cancel. Kaya ang lalabas sa pinaka-final answer natin ay 2 all over x plus 1 squared. Yan yung ating dy over dx. Okay? So that is the equation na meron tayo. No? Okay? Sige. So number 3, example. Halimbawa, ito, y is x plus 1 o x minus 1. Lagyan natin ng konting exponent. Ayan, para mas maano, no? Ito ay u. Ito yung v. So therefore, tinatawag to na product rule. Okay. So kapag ganyan, yung gagawin lang natin is kukunin ko yung x plus 1. Find the derivative of x minus 1 squared plus x minus 1 squared
the derivative of x plus 1. So, ibababa ko ito, no? So, magiging x plus 1 ito. And then, ito, ibababa ko lang. Magiging 2. Then, x minus 1 squared negative 1. Diba? So, ganyan lang mangyayari. Plus, x minus 1 squared, the derivative ng x plus 1 is 1. So, therefore, what we're going to do, so magiging 2x plus 1. Then, ito, x minus 1 squared. So, lalabas natin yung negative 2 plus x minus 1 squared, no? So, basically, kapag select natin mabuti, possible na makapag-ano pa tayo, no? Okay, so ito ay magiging negative 2x minus 2. Di ba? Pwede nating ano, or simply pwede rin ang gawin natin. I-check natin dito sa part na ito, no? Copying ko muna. Tapos ito magiging x squared minus 2x plus 1 plus x squared minus 2x plus 1. So, tingnan natin kung pwedeng, pero kasi kailangan mo natin i-simplify ito. Yan, no? Bago natin, kumbaga sa ano, bago natin ilagay. So, I think pwede na siguro yan or common. Pwedeng ang maging common yan ay ito. X minus 1 squared. Tapos, ilalagay natin 1 minus 2x plus 1. O, pwede nang sagot ito for our answer. No? Okay, so po pwedeng ganyan. Okay? So, ayun. Yan ay naiintindihan kahit pa paano. Anyway, no? So, yun, no? Ay, ito, sandali, no? Ito ay 2 minus 1. Dapat ito ay 2 minus 1, 2 minus 1. Yan. So, ito pala magiging answer dyan. Wait lang. Clear natin. Hindi ko nakita yung ano. Okay, wait lang ah. Hindi ko lang siya napakita. Okay, so, ulit, no? Yan na lang natin. So, ito ay magiging x plus 1. Then, ibababa ko yung 2. Then, x minus 1. 1 na lang ito. 2 minus 1 kasi yan. Pero ito, magiging 1 na lang. Plus x minus 1 squared, 1 na lang ito. So, therefore, ang mangyari, dahil ito ay x plus 1, then ito ay magiging 2. Then ito ay x minus 1. Okay, plus I think ang magiging ano dito kapag kinuha ko yung derivative is kukopyahin ko lang itong x minus 1 squared, no? Kaya kapag select natin mabuti, ang lalabas dito is uh, uh, kumbaga sa ano, pwedeng 2 x plus 1, x minus 1 plus x minus 1 squared, 'di ba? So po pwede na yung maging y prime natin. Okay, pero depende no kung gusto niyo pang i-simplify, no? Pero I think po pwede na, no? Although pwede pa kasi pag kinuha mo ito, pag further simplification, magiging 2 x squared minus x plus x minus 1 plus x minus 1 squared. So y prime is equivalent to 2 x squared minus 1, di ba? Plus x minus 1 squared. Opo, pwede na itong pinaka-final answer. Although yun ay tama naman. No? Okay, so I hope yan ay malinaw dyan sa part na yan. No? Pag may tanong kayo, just let me know, no? Para madali natin makuha yung magiging pinaka-sagot. Okay? Sige, next example. Para madaling maintindihan. No? So, yan yung mga common.
common examples ng ating tinatawag na derivative, no? Okay. Although may marami pa tayong pwedeng maging dagdag. Okay, y is equivalent to, let's say, square root of 2x plus 1. Okay, kapag ganyan, y prime, naka 2x plus 1 ka na naka-raise to 1 half. Binababa mo yung 1 half. Tapos ito, as is, pero dito magma-minus 1 ka. Ito, i-differentiate mo yung sa loob. 2x is 2, yung 1 constant, 0. So, cancel ito. Ang lalabas is 2x plus 1, pero negative 1 half. Lalabas is y prime. Kaya kapag binaba mo yan, y prime is equivalent to 1 over square root of 2x plus 1. Okay, pwede na ito, no? Na maging final answer. Depende sa ano, no? Okay? Or iba, minsan, kino-conjugate yan. Yung pag kinonjugate, yung 1 over square root of 2x plus 1, i-multiply sa square root of 2x plus 1 all over square root of 2x plus 1. Kaya ang lalabas is square root of 2x plus 1. Ito kasi 1 up, magiging 2x plus 1. So, pwede rin na ito yung sagot. Depende sa magiging ano. Okay? So, same lang din naman. Yung equivalent yan sa part 10. Okay? So, that is the answer for that part. Okay? So, ano pa? Yung mga examples natin. Let's say, last, y is equivalent to x cubed, x minus 1, negative 1. Okay, kapag ganyan, pwede ka mag-product rule or quotient rule. So, usually kapag product rule, check natin parehas, no? Siguro dito na lang sa baba para mas mahaba yung ating solution. Y is equivalent to x cubed, x minus 1, okay, negative 1, no? So, gagawin natin x cubed, derivative of x minus 1, negative 1, plus x minus 1 raised to negative 1, derivative ng x cubed. So, ito, kokopya mo lang. Okay, kapag ganyan, ibababa mo yung negative 1. Kokopya mo yung x minus 1, negative 1 minus 1. Okay, then derivative nitong nasa loob, so 1. No? Ang negative 1 naman ay 0. Then ito, kokopyahin mo lang yung x minus 1 raised to negative 1. Pero ito, tandaan nyo, ibababa ko yung 3, tapos yung x, 3 minus 1. Okay? Pagkatapos, kapag inequate ko ito, ang magiging sagot is x cubed, negative, x minus 1, negative 2, plus x minus 1, negative 1, lalabas ko yung 3, then x squared. Ngayon, pwede mo itong i-simplify. Paano? So, itong negative x cubed, bababa ko yung x minus 1 squared, kasi pag binababa yun, magiging 2 na lang. Plus 3x squared, ibababa ko ito. Tapos, kukunin kong LCD itong x minus 1 na naka-square. So, pag divide mo ito, 1 na ito, negative x cubed. Ito, kapag divide mo to, x minus 1 na lang. No? Tapos, times 3. So, 3, kumbaga sa ano, pag 3x squared. No? Kaya, to finalize the y prime, or the first derivative, kumbaga sa ano, meron kang 3x na x cubed, then tapos negative 3x squared. So yun yung ano, yun yung tapos minus x cubed pa divided by x minus 1 squared. So to finalize the answer, we have 2x cubed minus 3x squared divided by x minus 1 squared. So ito na yung pinaka-final answer using the, ano yan, kumbaga the power formula. Okay, try naman natin na gamitin natin yung quotient rule. So kung quotient rule yan, ibababa ko lang itong ano, x minus 1.
Ito yung u, ito yung v. So x minus 1, the derivative of x cubed. Kasi yung pinaka-formula nito, v du minus u dv all over v squared. Then ito minus x cubed, the derivative of x minus 1 all over x minus 1 squared. So, kakopyahin ko lang ito, x minus 1. Kunin ko yung derivative dito, magiging 3. Then, x squared. Minus, kopyahin ko yung x cubed. Pero ito, kukopyahin ko lang, magiging 1 na lang ito. No? Then, divided by x minus 1 squared. So, kapag finalize natin to, I think ito ay magiging 3x cubed minus 3x squared minus x cubed. So, divided by x minus 1 squared. So, ito magka-cancel ito. Kaya ang lalabas din is 2x cubed minus 3x squared all over x minus 1 squared. So, makikita nyo, the answer is the same. Okay, so I hope na intindihan yung ating topic. More videos to come pa. Yan ay kumbaga sa recap, review ng basic derivatives. So thank you and God